We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Ani na mga unang balita. Presyo sa pipila ka Noche Buena products bisaka na. DTI dunay tips sa mga konsumante aron makadaginot. Dugang detalye sa akong report. Nag-anam-anam na og pamalit og Noche Buena products si Jenna Lee dinhi sa usa ka tindahan sa Davao City. Apan tungod dunay nay pagtaas sa presyo sa Noche Buena products, namili na lang usa kini og laing brand nga mas barato. Nagpalit lang ko gamay gatas, cream, ana lang. Tapos pag magbalik na po ko diri mangumpra pa sa tindahan, kuha na po ko ginagmay. Kay dili man gud makaya kung tibuhi, mahal ba ang palito nun. Sayo usab nga namalit si Marina aron mas makadaginot kung dunay nay dugang nga pagtaas sa presyo sa Noche Buena products. Para dili maabtan sa daghang tao, tapos dili maabtan sa increase. Sa gipagula nga Noche Buena price guide sa Department of Trade and Industry karong 2023 sa 240 nga produkto, ana sa 152 ang mitaas ang presyo. Mitaas o gana sa 33 pesos ang presyo sa queso de bola. Ang mayonnaise, ana sa 30 pesos ang gitaas. Mitaas usab o gana sa 25 pesos ang presyo sa ham. Ang cheese adunay 49 pesos nga increase. Duna say 5 pesos nga increase sa fruit cocktail. 6 pesos sa all-purpose cream. 10 pesos sa spaghetti ug 11 pesos sa pasta. Na-communicate sa atong mga manufacturers the increases in the prices of our Noche Buena products is a result resulted from the increase sa atoang mga raw materials such as kanang mga tin cans or even the imported na mga inputs to all of these items. Duna say tip ang DTI aron mas makadaginot. Daghan nag-choices karon, meaning daghang brands no na available na and that would mean that it is now up to the consumers no to exercise their right to choice, meaning daghang items na pwedeng pagpilian. Samtang nagpaymang nausab kini sa mga retailer nga wala nagatuman sa ilang gipagula nga price guide. With that agreement with the manufacturers, so naagyud tay murag katungod na isumbong sila, and for the manufacturers, for the distributors to really check on the retailers. Bakit may mga deviations? Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. Gibutyag sa PIDEA Region 11 nga dunay cake nga ginabaligya online nga matod pa ginasagulan og marijuana. Ani ang report ni John D. Esteban. Base sa sumbong sa mga drug surrendery, sumala sa PIDEA 11, duna kuno sila na monitor nga gabaligya og cake online nga ginasagulan og marijuana. Pero idlas daw ang mga nagabaligyan ini, ilabi pa nga mga kailara o sagad parokyano ang ilang ginabaligyaan. Very challenging on the part of the law enforcers to determine, especially pag naihalo na ito and then it will be converted into a tea or any type of food. So, mahirap nga on our part, especially naging pagkain na siya. So, we have to coordinate with the FDA for the proper implementation of any violation against those personalities. Gawas sa mga ginasagol sa cake, doon na sa mga ginasagol sa cookies. Butang nga gikaalarma na sa awtoridad. Nag-try kami na nag-order kami, parang hindi naman namin kinain but we requested somebody na kumain. So nag-drug test siya, nag-positive naman unfortunately. So ang hirap nito kasi mahirap siyang i-trace kasi they're trying to change their contact numbers, their names every now and then. Ang initial information namin, marami nang nakatikim ng marijuana cake and
unfortunately masarap at maganda daw talaga yung pakiramdam ng mga nakakain na nung ganong pagkain. Parayon sabdaw gihapon ang pagpamaligya o paggamit og mga marijuana powder. Kahinumduman nga unang nakasakmit ang PDEA og marijuana powder sa Davao Region ni adtong Hulyo. Aminado ang PDEA nga wala pa nila masuta kung asa ang tinubdan o supplier niini. Daghang pusher ang mibalhin na sa pagpamaligya og marijuana itandi sa shabu. Sanglit, mas barato daw. Dali na sabdaw ang transaksyon kay mogamit na sabdaw sila og cashless transaction ug ginapadala sa courier services. Mihangyo usab ang PDEA sa ubang law enforcement agency sa pagpahugot sa border control. Dili man gud tanan sulok na si PDEA na si PNP. Kamo man jud ang naa diha sa inyo mga community. Kamo jud ang mas nakabalo. So please do inform us. Rest assured na inyong identity confidential. Karong tuiga aduna nay 35.2 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasaakmit sa PDEA 11. Sa maong kantidad, 4.2 kilos ang shabu samtang 55 kilos ang marijuana. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, usa o duha ka bagyo ang posibleng mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Disyembre. Base sa datos sa Pag-asa, kung dili mohilis ang potensyal nga bagyo, posible kining maglandfall sa Central Luzon, Eastern Visayas o sa Caraga Region. Sa karon walay namatikdang bagyo sulod o gawa sa PAR. Hanging amihan ang nakapekto sa Northern o Central Luzon. Karong buntag, posible ang ulan sa pipila ka lugar sa Caraga Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen ug Sulu Archipelago. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini hangtod sa hapon ug ulano na sab ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy rains sa pipila ka lugar nga maghatod og baha o landslide. Mao nga mag-igmat mga kapuso. Mga kapuso, this morning atong makauban si kapuso actor Gabby Concepcion. Unsa pa kahaang angay atangan sa iyang karakter nga si Darius Rigor sa Stolen Life. Sayro nato kana sa pakighinabi ni Krisa Dapitan dinhilang sa BizTalk. Mga kapuso, good morning! Thank God it's Friday dahil makakasama natin ang walang pupas at nag-iisang kapuso actor and singer, Mr. Gabby Concepcion. Ayan, good morning Mr. Gabby. Maayong buntag sa inyong tanan. Let's talk about Stolen Life. Yes. Ayun. Ikaw bilang si Darius Rigor. Wow. How is he different from Gabby Concepcion? Ay, hindi naman ako arkitekto. Role ko dito talaga, ako yung pampagulo dun sa dalawa. Galing naman. Ang ganda ng role mo. Kasi kung wala ako, wala silang pag-aawayan. Oo. So, ano lang ako, I'm a support sa kanila. And Yes. pag-usapan natin yan, Sir Gabby. Sabi Yes. kasi nila, ang Stolen Life daw is not your usual love triangle. No. Sige, how will you describe the show? Well, dito kasi merong astral projection. Alam niyo ba yung astral projection? Yung astral projection, yung parang lilipat ka sa katawan ng ibang tao. So, I'm somehow feeling that right now. Kasi ang feeling ko, hindi ako yun nandi dito. So, somehow somebody astral projected on my body right now. Kasi right now, I'm in the beach. Oo. Pero tamang-tama kasi magsi-seafood tayo eh. Kaya gusto kong bumalik sa sarili kong katawan para kumain. Kaya, Alright. Matatakot ba kami na hindi si Gabby Concepcion yung... I know, he's doing a good job. Alright. Thank you very much. Sige, pero matanong namin, Sir Gabby, how Yes. was this different from any other teleseries you've had? Etong Stolen Life. Well, there are more similarities than differences. Alright. Of course, yung mga leading ladies iba. Although nakasama ko ni si Carla, pero yung roles medyo iba. Yung similarities nga meron, it's triangle. Of course, the differences are yung location, of course, story, kasi ano siya ngayon, astral projection. Ano ho pa yung mga aabangan ng ating mga kapuso sa Stolen Life? Yes, abangan po ninyo ang Stolen Life every day, weekdays at 3:20 in the afternoon. Any message to your fans also?
Yes, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik, sa lahat ng ganap sa GMA, lahat ng mga shows. Ayan. At maraming salamat din sa mga nanood ng show namin doon sa MOA at saka sa Okada, yung Dear Heart. Yan po. Ayun. Nanood ka ba? Hindi po. Next Libre time. mo ako next time. Tanga, sagot kita. Libre ha? kita. Oo. Sige. Pati nga nandito, libre ko sa'yo lahat. Ayun. Okay. Ayun po. Follow lang kayo sa akin, sa aking Instagram, Concepcion Gabi. And my, meron din akong vlog. Aba, nagpa-vlog ka rin, ha? nagpa-vlog tayo. Oo, Gabi Concepcion Experience. Yun lang po. Wow. Mga kapuso, tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atangi ang do or die game alang sa final slot sa NCAA Season 99 Basketball Tournament. Atangi ang paragsangka sa LPO Pirates kontra San Pedro Red Lions alang sa final slot unyang alas 3 sa hapon live sa GTV. Kinsa kaha ang makalaban sa Mapua Cardinals nga una nang nakasecure og spot sa finals. Kinsa kaha ang ilhon nga new heroes of the game. Tutok lang mga kapuso sa GTV o sa live streaming sa GMA Sports PH alang sa dugang updates. Nagpahigayon og candle lighting ceremony ang mga personahe sa DSWD-12 isip pagsuporta sa 18-day campaign to end violence against women. Dungan nga mipakita og suporta ang mga personahe sa DSWD-12 sa matag tuig nga 18-day campaign to end violence against women. Nagtapok sila sa covered court sa DSWD-12 compound sa Coronadal City alang sa candle lighting ceremony. Simbolo matud pa kini sa paglaom og panaghiusa aron matuldukan ang bisan unsa mang pagpang-abuso sa kababayen-an ug makabot ang Vow-Free Philippines. Nagsugod ang maong kampanya niadtong November 25 ug mahuman sa December 12. Padayon karon ang awareness promotion sa DSWD-12 alang sa Safe Spaces Act kun SSA kung asa ginahisgutan ang tanang gender-based sexual harassments nga mahitabo sa mga pampublikong lugar, education, training institutions ingon man sa online. Kapin usa ka libo ka mga klase-klaseng punuan sa kahoy ang gipangtanom sa Isabela City, Basilan, agig pagsaulog sa founding anniversary sa 101st Brigade sa Philippine Army. Giagi sa usa ka massive tree planting activity ang 23rd founding anniversary sa 101st Brigade sa Philippine Army sa Basilan. Miabot sa kapin 1,000 ka mga punuan sa Nara, Yakal o Glawaan ang gipangtanom sa watershed sa Sitio Bulil, Kapal, Barangay Masola sa Isabela City, Basilan. Ang buong aktibidad gisalmutan sa mga personahe sa Department of Education, DENR, Isabela City LGU, Provincial Government of Basilan, o uban pang ahensya sa gobyerno o organization sama sa Moro National Liberation Front Misuari Faction. Sumala sa Park Maintenance sa Environment and Natural Resources Isabela City. Anaana sa 10,000 ka mga punuan sa kahoy ang natanom karong tuiga nga nagresulta sa mga tree planting activity sab sa nagkalain-laing organization. Dakong tabang matud pa ang pagpananom og mga punuang kahoy sa pagprotekta sa kinaiyahan laki pag-conserve sa watershed sa nga maoy source sa mainom nga tubig sa probinsya. Ito po yung advocacy natin, no? Sabi nga po ng mga kapatid nating Muslim, planting a tree is an act of charity. Usa ka 58 anyos nga maguuma ang dakpan human na aktuhan nga namaligya og pipila ka armas sa Nurala, South Cotabato. Wala na kaikya sa entrapment operation sa Nurala, PNP ug CIDG South Cotabato ang 58 anyos nga maguuma sa Purok Rojas, Barangay Lopez, Haina, Nurala, South Cotabato. Wala nang ginganlan sa otoridad ang maong maguuma. Nakumpiska gikan kaniya ang 18 ka mga pusil, assorted magazines ug live ammunitions. Anaana karon sa kustudiya sa CIDG South Cotabato ang nakumpiskang mga armas alang sa dugang investigasyon. Kasong paglapa sa RA 10591 ang gipasaka batok sa mga dinakpan sa maong dinakpan. Ang mga operasyon kalabot sa gipakusgang kampanya sa Police Regional Office 12 nga mao ang aggressive and honest law enforcement operations. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mananagat sa Salug, Zamboanga del Norte ang gitunulan og bangka og fishing gears. Samtang 20 ka persons deprived of liberty kun PDL sa Manukan, Zamboanga del Norte ang nakadawat og 5,000 cash assistance.
Duha ka motorized fishing boat, lakip upat ka fishing gears ang gi-turnover sa BIFAR Region 9 ug Zamboanga del Norte LGU ngadto sa pipila ka mananagat sa usa ka Fisher Folk Association sa Salug, Zamboanga del Norte. Kini subay sa Bangka ng Bayan program sa LGU. Dugang niini, mitunol sab og 5 ka unit sa high density polyethylene insulated fish coolers ang BIFAR Region 9. Kini isip tabang sa pagpalambo sa fishing industry sa maong lugar. Samtang 20 ka mga PDL sa Correctional and Rehabilitation Center sa Manukan, Zamboanga del Norte ang nakadawat og tang 5,000 pesos. Pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office, ilawom sa AIX o ang Assistance to Individual Crisis Situation Program sa gobyerno. Matod pa, dakong tabang kini kanila, ilabi na karong nagkadaol na ang Pasko aron maselebrar bisan anaa sila sulod sa maong pasilidad. Nagpasidaan karon ang World Health Organization nga mas daghan pa ang mamatay karon tungod sa sakit kaysa bomba sa kasamtangang sitwasyon sa Gaza Strip. Sa gihimong pagpang-atake sa Israel sa Gaza Strip, niabot na sa kapin 15,000 ang patay. Kadaghanan niini gumikan sa ginahimong airstrike sa Israel nga daw gipulbos ang mga gambalay. Gikabalakan sa WHO nga motumaw ang daghang sakit kung dili matagad ang mga patayng lawas nga natabunan sa mga gambalay ug dili maplastar ang health system sa Gaza. Ang sitwasyon karon sa Gaza walay tambal, walay bakuna, walay limpyong tubig nga mainom ug hygiene ug walay pagkaon. Sumala kang Margaret Harris nga spokesperson sa WHO nga ilang nakita karon ang pagsaka sa kaso sa diarrhea sa mga batang Palestinian. Gidugang sa WHO nga 3/4 of hospitals kung 26 sa 36 ka hospitals niini ang sarado tungod sa pagpamomba ug walay gasolina aron mag-operate kini. Bagong tukod nga multipurpose building nga musilbi isip military barracks sa kasundaluhan sa Zamboanga del Norte. Pwede na pahimuslan. Gipagula sa Department of Public Works and Highways Region 9 nga pwede nang pahimuslan ang bagong 60-capacity multipurpose building nga gitukod sa Camp Pinyan Military Reservation sa Barangay Del Pilar sa Pinyan, Zamboanga del Norte. Ang mong building musilbi isip panibag-ong military barracks sa tropa sa 97 Infantry Battalion sa Philippine Army. Mokantidad sa 11 million pesos ang pondo nga gigahin alang sa maong proyekto nga adunay total floor area nga 265.6 square meters. Aduna sab kini fire alarm system, lighting fixtures ug mga suga. Ang maong proyekto kabahin kuno sa infrastructure project ni President Ferdinand Marcos Jr. alang sa mga Armed Forces of the Philippines nga nagaprotekta sa katawhan ug naga-maintenar og kalinawan. Bagong parke na nga dugang sa tourist attraction sa Isabela City, Basilan ang formal na nga giablihan sa publiko. Ano ang report ni Efren Mamak? Gidagsa sa mga taga-Isabelenyo sa Isabela City, Basilan ang inaugurasyon sa Isabela City Park nga nahimutang sa 4,000 square meter land area sa Fuego Fuego Beachfront sa Barangay Tabyawan. Kini na ang ikatulong parke sa syudad nga gitukod. Kabahin kini sa programang Creative Spaces alang sa mga residente ug mga turista nga makapanuroy, magbanding ang magbanay ug maghigala ug venue sab kini sa mga aktibidad sa syudad. Ang maong parke kumpleto sa modernong mga pasilidad. Aduna sab street foods nga gimontar nga gidumala sa grupo sa kababainhan sa lugar ubos sa Public Service Employment Office ug DOLE. Circuit we're trying to develop that will expose our tourists to sustainable tourism, inclusive tourism, because we tap our women, we tap our IP communities. And above all, it's meaningful tourism because these are showcase of our narratives, our stories, na talaga namang kailangan marinig ng mundo. Ana sa 20 million pesos ang gigahin nga pondo alang sa mong parke. Abli kini matag adlaw sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa gabi. Hugot sab ang gipatumang seguridad sa parke. The city government of Isabela, together with our security sector, continuously strengthen its measures and ways to maintain peace and security of Isabela de Basilan. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni William Shakespeare, English playwright and poet. The earth has music for those who listen. Mga kapuso, 24 days na lang, Pasko na!
Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.